ang edukasyon ang kinabukasan. Pero paano kung ang edukasyon mo ay nililimitan ng mga mismong taong sumakop sa bansa mo? Magalit ka ba? Mainis ka ba? Maghihimagsik ka ba? Alamin natin ang mga naranasan ng mga tao sa panahon ng mga Kastila. Nang dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, nagbalak silang magbukas ng mga kolehiyo at universidad, hindi upang patuloyin ang mga katutubong mamamayan, kundi upang edukahin ang mga anak ng mga Kastilang nasa Pilipinas. Ang mga kolehiyong tulad ng Kolehiyo ng San Ignacio ng mga Jesuita, Kolehiyo ng San Ildefonso sa Cebu, Kolehiyo ng Santo Tomas, Kolehiyo ng San Juan de Letran, at ang mga kolehiyo para sa mga babae gaya ng Kolehiyo ng Santa Isabel, Santa Catalina, Santa Rosa at iba pa, ay bukas lamang sa mga anak ng Kastila at nabuksan sa mga Pilipino noon na lamang 1900 taon. Ang mga asignaturang pinag-aralan ay nauukol sa relihiyon at ang ilang asignaturang nauukol sa karunungan gaya ng matematika, retorika, tula at mga wikang Griego at Latin ay itinuro sa paraang sampay-bakod. Relihiyon, matematika, tula, wikang Griego at Latin. Grabe naman, nakaka-toxic naman yan. Hi! Ay nako, basta ako tatama rin ako pag ganyan. Uy, fake ko pala yan. Buti na lang sa panahon natin ngayon, pwede na tayo mamili kung ano gusto natin course. Pwede nursing, engineering, o kaya HRM. Oo nga, sisiya nga natin eh. Tsaka ang pagkakalam ko sa panahon ng Kastila noon, binibigyan nila ng malaking diin ang pag-aaral ng relihiyon. Relihiyon? Talaga? Tingnan nga natin. Ang mahalaga ay ang pag-aaral ng relihiyon sapagkat ang pagiging mabuting mamamayan sa dako roon at hindi sa dako rito ay siyang pangunahing layunin ng edukasyon. Kaya't ang mga mag-aaral na nakapagtapos sa mga kolehiyo ay pulos maaamong tupa. Nang itadhana ng kautusan ng 1863 na magbukas sa mga paaralan sa bayan-bayan ng Pilipinas, ay nagkaroon ng pagkaunlad ang isipan ng ilang Pilipino na nagkapalad na makatungtong sa mataas na paaralan. Ngunit ang edukasyong nakuha sa pagkakapagbukas ng mga paaralang elementarya ay hindi naglalayong edukahin ang mga Pilipino para maihanda ang sa pag-aaral sa universidad, kundi upang matuto lamang ng sapat para magamit na tagasulat o clerk at maging mababang kawani ng pamahalaan. Yaong nagsipagtapos at tinatawag na kolehiyo ay hindi tunay na nagtapos sa kolehiyo natin ngayon, sapagkat ang kolehiyo noon ay katumbas lamang ng primarya ngayon. Maging ang tinatawag noong Bachelor and Artes ay hindi katumbas ng AB ngayon, kundi ng high school. Dahil dito, ang mga nagtapos ng AB noon ay pinagtatawanan at kinukutya at sinasabing Bachelor and Artes, Borico en todas partes. Pag tinagalog natin ay, ang bachiller sa mga sining ay Borico kahit saan. Ganun na lang ang kawalan ng method sa pagtuturo at sa kawalan ng kasangkapan sa pag-aaral at pagtuturo na ang magtapos sa paaralan ng panahong yon ay isang tunay na katatawanan. Grabe no? Isipin nyo, kolehiyo na sila noon. Pero, katumbas lang yun ang elementary sa atin. Ano pinag-aaralan nila? ABCs, mga numbers. Ay, laking pasasalamat ko that I live in the 21st century. Ang swerte-swerte natin na hindi tayo inabutan ng edukasyon ng panahon ng mga Kastila. Magkakaroon lang tayo ng konting palatastas pero babalik din tayo sa patungo sa paghimagsik, ang edukasyon. Hi! Pinoy? Taga-saan ka sa atin? Laguna. Ako taga-Imus Cavite. Hello! Alam mo, sinuwerte ako sa employer eh. Nagustuhan niya yung sinigang ko na nanginginig sa taba. Naku! Marami mga isnabera dito, nakakainis. Lalo yung mga kababayan natin, mga mata pobre. Kilala mo ba yung Malu? Yung ipokitong baboy na yun, writer ko, no? Sosyal-sosyalan. Ba? Sino plano ba naman ayaw makatabi mga Pinoy? Lalo ng mga katulad namin mga DH. Tang na niya. Eh kung talagang mayaman siya, no? Eh bakit siya nasa economy? Oh!
Kaya, ha? Ang ganda ng suot mo. Mukha ka mayaman. Ganda, black. Thanks. Miss na miss ko na ang pamilya ko. Hindi lang talaga kailangan maghanap buhay, no? Bale, nakakalimang balik na pala ako dito. Uy, pumunta ka sa Filipino Night, ha? Magbarong ka, ha? Para naman pareho tayo hindi malungkot. At saka sasayaw ko ng singkil, ha? Eto pala ang number ko. Ibibigay ko sa'yo. Pero ang ballpen, ha? O ayan, ha? Shh, tawagan mo ko, ha? Tawagin ba kami mga bagong bayani? Leche. Eh kung kami ba binibigyan nila ng trabaho, di ko na kailangan umalis ng bayan. Eh ang hirap naman, nakaasa silang lahat sa aming mga OFW. Magmula sa anak ko hanggang sa presidente. Shit! Akala ng mga kamag-anak ko, madali magkudkud ng kubeta. Sa Roma ko nga lang ginagawa, pero ebak pa rin yun, ano? Eh paano naman, tinagpapadala ko ng picture, syempre lagi akong nakangiti. Eh alam ka namang magpa-picture ako ng umiiyak. Kunan mo nga ako. Patingin? Ay, ang cute! Alam mo, mga nag-abroad, iba-ibang pakay niyan. Meron dyan, labas ng kinukurakot nila na pera, ide-deposito abroad para hindi sila mabuking, no? Oh, samantalang kami, kayod ng kayod, tapos padala ng padala pabalik sa atin. Eh, ikaw ba, ano ba ang trabaho mo, ha? Hindi ka magbukang Euro General. Hindi ka rin mamukhang miyembro ng Gucci Gang. Ay, baka naman ikaw change citizenship na, ha? Ha? O baka ikaw yung maipaparesto ng Senado, ha? We are now approaching Rome Ay, Fiumicino naku, Airport. lalanding na tayo ha. Basta't nasa iyong number ko ha. Keep in touch. Alam mo, may kamukha ka. Nagbabalik tayo sa pagtungo sa paghihimagsik ang edukasyon. Kanina'y nalaman natin na ang edukasyon ng panahon ng Kastila ay hindi gaano kaganda kumpara ngayon. Alamin natin ang magiging epekto nito sa mga sambayan ng Pilipino. Noong 1876 ay ipinahayag ng isang Kastilang publisista na mahigit 50% ng mga batang nag-aaral sa mga paaralang primarya ang lumalabas sa paaralan ng walang nalalaman. Ang kalagayan ng paaralang primarya ay buong liwanag na inilarawan ni Rizal sa kanyang nobelang Noli Me Tangere. Samantalang ang kalagayan ng edukasyon sa universidad ay inilarawan niya sa ikalawang nobelang El Filibusterismo. Sa mga aklat na ito ay mauunawaan ng mga Pilipino sa panahong ito kung bakit napakaraming mga bata ang hindi pumapasok sa mga paaralan at kung bakit ang mga nagsipasok ay umalis pagkaraan ng isa o kalahating taon. Gaya ng nasabi na, ang mga nakapagpatuloy ng pag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas at nakapagtapos dito ay hindi gaanong marami kung ihahambing sa populasyon ng Pilipinas. Walang sapat na mga datos na mapagbabatayan ng konklusyon hinggil sa bahagdan ng mga Pilipinong tunay na marunong sumulat at magsalita ng Kastila. Ngunit kay pala'y hindi nalalayo sa katotohanan, ang kalkulasyon hindi hihigit sa 5 bahagdan ng populasyon ang masasabing edukado sa Kastila. Ito ang sanghi kung bakit ang mga nakapag-aral sa universidad gaya ni Rizal, Lopez Haina, Marcelo del Pilar at iba pa ay hindi nasiyahan sa edukasyong inihain ng mga Kastila sa Pilipinas at ipinakilala ang hindi kasiyahan nila sa pamamagitan ng pagtungo sa Europa upang dito hanapin ang liwanag na hindi makita sa sariling bayan. Salamat sa panonood. Sana'y marami kayong natutunan tungkol sa edukasyon ng panahon ng mga Kastila. Tandaan lagi natin na ang edukasyon ang ating kinabukasan, kaya alagaan natin ang ating edukasyon. Muli, paalam! Grabe no, isipin nyo makatapos kayo ng college noon, ang katumbas lang, elementary ngayon. Gosh, ang haba-haba na. Technical. Ito ko sa edukasyon ng panahon ng mga Kastila.
edukasyon ang ating kinabukasan. Tandaan lagi natin na ang edukasyon ang ating Tandaan lagi natin na ang edukasyon ang ating kinabukasan. Isa pa, balik mo. Ay, wait lang, gulo ko. Cover girl, take 4. Ay, nako. Kung ako yan, tatama rin ako. Ganun. Ay. Okay. Pag ganyan. Ay, Faye, ikaw pala yan.